Mga kapuso, anong bansa ang nagwagi bilang Asia's leading beach destination sa World Travel Awards? Anong bansa naman ang pinakamalakas sa ocean plastic pollution sa buong mundo? Pilipinas! That's right mga kapuso, lumalabas na 1/3 o 36% ng ocean plastic pollution nagmumula ng gagaling po dito sa Pilipinas. Tinatawag na sa shea economy ang Pilipinas dahil marami sa mga Pilipino ang umaasa sa mga patingi-tinging produkto o yung mga nakasachet. Katunayan, 163 million na sachet ang nagagamit sa bansa kada araw. Ang masama dyan, yung mga plastic material na katulad nito, daang taon inaabot bago ma-decompose. Ito mga plastic bottles, 450 years ang inaabot. But it's not too late dahil may solusyon dyan ang social enterprise na The Plastic Flamingo na Philippine-based French national na si Francois Lesage. Sa kanilang warehouse, ang mga patapong plastic materials binibigyan ng bagong buhay bilang ecoboards na pwedeng gamiting materyales sa paggawa ng mga bahay at ng iba't ibang furniture. Pwede rin itong pinturahan. At ang best part, it's waterproof at anti-proof. One of the biggest problems here in the Philippines is sachet. It's super hard to recycle. The only way to do it is just to make eco-boards. Bago maging eco-board, kailangan munang isort ang mga plastic. We can sort it in terms of types. Isosort din natin siya per color. Ilagay sa shredder para maging maliliit na piraso. Paghahaluin ang iba't ibang uri ng plastic. Ito na po, yung pinagsama-sama natin ng mga plastic. Ito na po, imumold na natin siya. Done. At saka ilalagay sa heat compressor para mabuo. Ito na po yung main event natin. We're about to make it an eco-board. It's super important to reduce your consumption of plastic and to reuse your containers. Then, when you have no other option, you recycle. Sa loob ng 5 taon, nasa 600 tons ng plastic waste na ang kanilang na-recycle. Maaaring bisitahin ang kanilang website kung saan pwedeng i-drop off ang inyong mga plastic recyclables. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Sa isang islang pantropiko gaya ng Pilipinas, sagana ang mga The Coconut Nut. Meron lang naman tayong 350 million na puno ng nyug sa bansa. Kaya ang Pilipinas, second largest producer lang naman ito sa mundo. Tree of Life maituturing ang coconut sa dami ng pwedeng paggamitan nito. Ang ating innovation today, pwede ring eco-friendly alternative sa styrofoam. Binisita namin ang Lamak Coco Hub ng Cebu Province, kung saan dinadala halos lahat ng nyug sa kanlurang bahagi ng probinsya. So bali dito, pag dumadating yung isang buong coconut, pinaprocess namin siya lahat. So walang nasasayang. Ang balat ng nyug napupunta sa Fortuna Cools para gawing biodegradable coconut fiber insulators. Nabuo raw ang ideya nang sumali ang grupo sa United Nations Development Program Ocean Challenge noong 2020. Na ang layunin, mabawasan ang plastic waste sa karagatan. Ang na-encounter namin, isa sa pinakamalaking pollutant talaga is yung tinatawag natin na styrofoam. Hindi kasi siya nare-recycle and it's very toxic sa ocean environment natin. Kaya ang kanilang winning pitch, palitan ng styrofoam coolers with a biodegradable one. The coconut itself has a natural insulation, kaya kahit sobrang init ng araw, pag binuksan mo yung buko, malamig pa rin yung water niya. Nandito tayo sa step number
1. Pagkatapos i-dump yung mga coconut, unang pinaghihiwalay ang mga parte ng nyog. 15,000 ade. Wow. Every Na coconut. pieces coconut, yeah. Ang coconut meat mapupunta para sa coconut oil. Habang ang balat, papatuyuin at saka ilalagay sa decorticating machine para paghiwalayan ang fiber. Susunod na step, dito tayo sa sifting machine kung saan paghihiwalayin pa natin ng mas mabuti yung husk Bubuin na natin yung mga fabric ng coconut husk. Hanggang sa makaabot sa stitching machine. At ilalagay sa heating machine. Pero bukod sa environment friendly, mas matibay at mas effective din ang coconut insulators kumpara sa styrofoam. Dagdag kita pa para sa coconut farmers. Ngayon, pinag-aaralan na nila ang iba pang pwedeng paggamitan ng coconut insulators. There you have it mga kapuso, a game-changing innovation na makakatulong sa mga coconut farmers at may potensyal na magkaroon ng mas malaking impact para sa kalikasan. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Sinong mag-aakala na ang mga balat ng nyog nagiging eco-friendly styrofoam? Ito ang solusyon ng tatlong Ateneo students na sina Sean, Nicole at Joshua para tugunan ang dagdag polusyong styrofoam na inaabot ng 1,000 taon bago ma-decompose. Meet their innovation, ang HiFoam, isang biocompatible at eco-friendly alternative sa styrofoam packaging. Naisip daw ito ng grupo nang mapansin ang mga nakakalat lang na balat ng nyog sa probinsya. Turn what essentially is an agricultural waste into something profitable, into something new and innovative. Ang mga kailangan sa pagbuo nito, organic din. Paghihiwalayin ang hibla ng balat ng nyog. Hahaluan ng mushroom spores at babasain ng kaunting tubig. Kailangan natin dito is na fully incorporate yung mushroom spawn. Hahayaang tumubo ang ugat ng kabute for 2 to 3 weeks na magsisilbing natural binder. Ito po yung itsura niya pagkatapos natin siyang ilagay sa oven. And what's left is like a very soft, foamy substance. Pero alam nyo ba na maging ang buhok nagsasanhi rin ng problema sa kalikasan pag hindi na itapon ng maayos? Ang buhok kasi o hair waste, dumadagdag din sa basurang umaabot sa landfills na nagpo-produce ng toxic fumes pag sinunog at toxic chemicals pag nakarating sa mga karagatan. Kaya para hindi na ito makarating pa sa landfills, in-upcycle ito ng Mindanao-based social enterprise na kapili at nabuo ang Growmats. Ginagamit ito bilang base o topper ng mga halaman. Nakakatulong para sa water retention and it also provides nutrients to the plants once nagdedegrade na po si hair. The idea of converting human waste hair into useful products, so that's what Kapili is right now. Kinukolekta nila ang mga buhok para sa maliit na halaga. Dinadala ito sa kanilang partner organization sa Villanueva, Misamis Oriental na binubuo ng mga kababaihan. Dito dumadaan sa felting machine ang buhok para magdikit-dikit at saka gugupitin sa iba't ibang size. Nabibili na ito online at nagkakahalaga mula 112 to 999 pesos depende sa laki. Nakakatuwa na yung mga produktong to hindi lang sustainable o makakatulong sa kalikasan, kundi na rin may potensyal makakatulong na magbigay ng trabaho. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game!